The Demon King's Only Weakness. Written by C.D. Link P. Si King Deimos ay isang kinatatakutan na Demon King ng Hell. Ruthless, pumapatay out of whim, maraming asawa sa harem at mga anak. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero nang magpunta sila sa Earth para sakupin sana ang mundo ay hindi natuloy iyon dahil isang sanggol ang kanyang nakita. Sa isang iglap, nagbago ang plano at nagkaroon siya ng urge na protektahan ang bata. Inari niya ito bilang anak, dahilan para magselos ang mga tunay na anak niyang nasa impyerno. Si Lucy ay lumaking inosente, maganda at mabait. Walang kaalam-alam sa tunay na pagkatao ni Deimos. Ang akala nito ay ordinaryong tao lang ang kinikilalang ama. Umalis si Deimos na maliit na paslit pa lang si Lucy at pinagkatiwala ito sa kanang kamay na si Bael para tapusin ang digmaan sa impyerno. Pero paano kung pagbalik niya, ang paslit na kinikilala niyang anak ay isa na ngayong 18 years old na bigla na lang nagparamdam sa kanya ng isang pakiramdam na kahit kailan sa buong buhay niya ay hindi pa niya naramdaman? Paano kung makaramdam siya ng higit pa sa nararapat? At magagalit ba si Lucy sa kanya kapag nalaman nito na isa siyang demonyo? At higit sa lahat, handang mag-alay ng buhay ng maraming tao para lang maging immortal itong gaya niya? Paano kung ito mismo ay maging biktima ng nakatakda niyang pag-aalay ng maraming buhay? Isipin niyo ito. Ikaw ang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong impyerno. Walang awa, ruthless, at ang tanging layunin mo ay manakop at pumatay ayon sa iyong kagustuhan. Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat dahil sa isang sanggol. Nakaka-relate ba kayo sa biglaang pagbabago ng plano sa buhay dahil sa isang bagay na hindi niyo inaasahan? Saktong-sakto yan, Alex. Si King Deimos ay ang epitome ng power at authority, pero nang makita niya si Lucy sa gitna ng kanyang sana ay pananakop sa mundo, doon pumasok yung tinatawag nating internal pivot. Isang shift mula sa pagiging destroyer tungo sa pagiging protector. Pero Mike, wait lang. Hindi ba parang masyadong mabilis ang pagbabagong yon? Isang demonyo na pumatay na ng libo-libo, biglang magkakaroon ng urge na maging tatay? Para sa akin, parang may hidden agenda o baka naman obsession lang yan at hindi totoong pagmamahal. Magandang punto yan, Selena. Yan nga ang pag-uusapan natin ngayon. Paano binabago ng isang weakness ang isang taong akala natin ay invincible? At ano ang mangyayari kapag ang protection ay naging isang madilim na sikreto? Mike, simulan natin sa karakter ni Deimos. Si Deimos ay may harem at maraming anak sa impyerno, di ba? Pero bakit sa isang batang tao lang siya nakaramdam ng ganoong klaseng koneksyon? Sa psychology, minsan ang mga taong nasa tuktok ng kapangyarihan ay naghahanap ng something pure na wala sa kanilang mundo. Si Lucy ang naging simbolo ng purity na iyon para sa kanya. Pero look at the consequences, Alex. Ang mga tunay niyang anak sa impyerno ay nagselos. Isipin mo, ang sarili mong ama mas pinipili ang isang mortal kaysa sa iyo. Hindi ba't nag-create lang si Deimos ng mas maraming gulo sa paggawa niya ng mabuti kuno? Oh, Selena, at doon nagiging komplikado ang growth. Minsan, kapag nagdedesisyon tayong magbago, may mga taong masasaktan sa paligid natin na sanay sa dati nating gawin. Pero ang mas nakaka-intriga dito ay ang pag-alis ni Deimos. Iniwan niya si Lucy kay Bael para tapusin ang digmaan sa impyerno. Dito natin makikita ang conflict ng priorities. Kahit gusto niyang maging ama, kailangan pa rin niyang gampanan ang pagiging hari. Ang problema, lumaki si Lucy na ang akala ay ordinaryong tao lang ang tatay niya. Ang hirap nun, yung buong buhay mo ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Exactly! At si Bael, ang kanang kamay ni Deimos, siya ang naging father figure habang wala ang tunay na ama. Tapos pagbalik ni Deimos, 18 years old na si Lucy. At dito na nagiging awkward at medyo nakakatakot ang nararamdaman ni Deimos. Sabi sa kwento, nakaramdam siya ng higit pa sa nararapat. Mike, anong tingin mo doon? Well, Selena, ito yung dark side ng transformation niya. Minsan, ang lines between protective love at romantic attraction ay lumalabo, lalo na para sa isang nilalang na hindi naman talaga sanay sa human emotions. Nawala siya ng mahabang panahon, at ang nakita niya ay hindi na ang sanggol na iniligtas niya, kundi isang magandang dalaga. Parang ang hirap lunukin nun, di ba? Isipin mo si Lucy, inosente at mabait. Paano kung malaman niya na ang ama niya ay handang mag-alay ng buhay ng maraming tao para lang maging immortal silang dalawa? Yan ang ultimate dilemma dito. Ang pagmamahal ba ni Deimos
ay selfish or selfless? Definitely selfish, Alex. Kung kailangan mong pumatay ng libo-libong tao para lang makasama ang isang tao habang buhay, hindi yan pag-ibig. Yan ay obsession at greed. At ang mas malala, paano kung si Lucy mismo ang maging biktima ng ritual na yun nang hindi niya sinasadya? Ang irony nun, di ba? Actually, Selena, may point ka. Pero tignan din natin ang perspective ni Deimos bilang isang mentor figure na nagkamali. Minsan sa buhay natin, may mga bagay tayong pilit na pinoprotektahan, pero sa huli, tayo rin ang sumisira sa kanila dahil sa ating mga maling desisyon o madidilim na sikreto. Kaya nga napaka-importante ng honesty sa anumang relationship, maging magulang man o partner. Kung ikaw si Lucy at nalaman mong ang taong nagpalaki sa iyo ay isang demonyo, ano ang gagawin mo? Mapapatawad mo ba ang lahat ng krimen niya dahil lang niligtas ka niya nung sanggol ka pa? Sa totoo lang, Alex, baka hindi. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, mahirap nang buuin. At sa kaso ni Deimos, ang pundasyon ng relasyon nila ay dugo at patayan. Kahit gaano pa siya naging mabuti kay Lucy, hindi mabubura nun ang katotohanang isa siyang halimaw sa mata ng mundo. Pero dito pumasok yung theme ng growth. Is Deimos capable of true redemption? O nakatadhana lang ba siyang maging biktima ng sarili niyang nature? Ang pag-aalay ng buhay para sa immortalidad ay ang ultimate test. Pipiliin ba niya ang kapangyarihan o ang kaligtasan ng kaluluwa ni Lucy? Ito yung try this moment para sa ating mga listeners. Isipin nyo, ano ang dark secret or sacrifice na ginagawa nyo para sa isang bagay na mahal nyo? Worth it ba ito? Or baka naman mas nakakasira ito sa huli? Minsan, ang pinakamalaking act of love ay ang pagpapakawala o ang pagharap sa katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Tama ka dyan, Alex. At para kay Deimos, ang tunay na lakas ay hindi sa dami ng napatay niya o sa laki ng harem niya sa impyerno. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang aminin ang kanyang mga pagkakamali kay Lucy at harapin ang galit nito. Pero sa tingin niyo ba, handa siyang gawin yon? Mahirap sabihin, Selena. Ang ego ng isang Demon King ay hindi basta-basta natitibag. Pero ang presensya ni Lucy ay isang constant reminder na may bahagi sa kanya na marunong magmahal. Ang challenge ay kung paano niya pagsasamahin ang dalawang mundo niya nang hindi nasisira ang buhay ng dalagang itinuring niyang anak. Grabe ang bigat ng usapan natin ngayon. Mula sa pananakop ng mundo hanggang sa moralidad ng pag-ibig at sakripisyo. Ang kwento ni Deimos at Lucy ay hindi lang isang fantasy story. Isa itong salamin ng ating sariling mga struggle sa pagitan ng ating nakaraan at ng taong gusto nating maging para sa mga mahal natin sa buhay. Wait, Alex, may isa pa akong naisip. Paano si Bael? Siya ang nandoon nung wala si Deimos. Sa tingin niyo ba may nararamdaman din siya para kay Lucy o tapat lang talaga siya sa kanyang hari? Minsan ang kanang kamay ang siyang mas nakakaalam ng lahat ng dumi. Magandang anggulo yan. Si Bael ang naging silent observer. Sa totoong buhay, sila yung mga taong sumusuporta sa atin habang tayo ay busy sa ating digmaan. Sila ang nakakakita ng growth ng mga taong pinoprotektahan natin. At minsan, sila rin ang nagiging boses ng konsensya na ayaw nating pakinggan. Kaya para sa ating lahat, ang aral dito ay ang pagiging aware sa ating mga impluensya. Sino ang mga Bael sa buhay nyo? At sino ang Lucy na nagbibigay sa inyo ng dahilan para maging mas mabuting tao? Kahit na ang buong mundo ay tingin sa inyo ay demonyo. Sana lang, hindi kailangang dumanak ang dugo para lang ma-realize natin yon. Ang pagbabago ay dapat nagsisimula sa loob, hindi dahil kailangan nating protektahan ang isang inosenteng bata mula sa sarili nating kadiliman. Honest growth is about facing your own demons, literally in the case of Deimos. Eksakto, Selena. Ang transformation ay hindi lang tungkol sa pagbabago ng plano, kundi pagbabago ng puso. Si Deimos ay nasa krus na daan. Ang bawat hakbang niya ay pwedeng magdala sa kanya sa langit ng kapatawaran o mas malalim pang impyerno ng pagsisisi. Bilang pagtatapos, ang hamon namin sa inyo ngayong araw, tignan ang inyong mga pinapahalagahan. Mayroon bang aspeto ng buhay nyo na itinatago nyo dahil natatakot kayong husgahan ng mga taong nagtitiwala sa inyo? Subukang maging tapat kahit unti-unti. Ang katotohanan ay maaaring masakit, pero ito lang ang tanging paraan para sa tunay at malayang pagmamahal. Tama, Alex. Huwag hintayin na maging 18 years old ang problema bago ito harapin. Mas maaga, mas mabuti at tandaan, hindi kailangang maging immortal para maging makabuluhan ang buhay. Ang pagiging tao, kasama ang lahat ng ating kahinaan,
ay isang biyaya na hindi dapat ipagpalit sa anumang kapangyarihan. Napakagandang closing yan. Salamat sa pakikinig sa aming pagsusuri sa madilim pero puno ng aral na kwento ni King Deimos. Sana ay nakahanap kayo ng inspirasyon na harapin ang inyong sariling mga weakness at gawin itong lakas para sa ikabubuti ng iba. Maraming salamat, Mike at Selena. Sa ating mga listeners, hanggang sa susunod na episode ng ating Deep Dives. Tandaan, kahit ang pinakamalakas na hari ay may kahinaan at doon tayo tunay na natututo. Hanggang sa muli,